Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay nga YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na tayo with evidence. Kumusta mga solid liquid gas support sa kabibig dyan? At sana nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Kumusta? Nanood kayo ng Sona? So kumusta ba? Ano ang pinakama-highlight na part ng Sona? Para yata yung pinapaban ni Pangulong Bongbong Marcos, starting ba today or tomorrow ang lahat ng pogo sa Pilipinas? Yun ang pinaka-exciting part kung saan lahat ng mga kongresista ay pumalakpak at nagtayuan silang lahat. Yun ang pinaka-highlight daw. Uy, grabe naman, highlight talaga ang pogo. Hindi ang kahirapan, hindi ang presyo ng bigas ang highlight ng Sona ni BBM. Bakit tawang-tawa at tuwang-tuwa ang mga kongresista at ilang senador na sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, starting today, ban na ang pogo? Bakit? Nabubuhay tayo sa pogo? Kalarki, nabubuhay tayo sa pogo? So happy kayo na ban na ang pogo? Pero yung kahirapan sa bansa, hindi kayo happy? Yung ilang mga tao sa Pilipinas gutom na gutom, pinapalakpakan nyo na ban ang pogo, pero hindi kayo pumalakpak na sana ay marinig namin na bukas lahat ng smugglers makukulong. Bukas bababa ang presyo ng bigas. Hindi naman na. Dapat yun sana ang papalakpakan. Pero wala eh. Did Bongbong Marcos assure us na bukas bababa ang presyo ng bigas? Pero ano ang assurance niya? Banned ang pogo? Yun lang pala. As in, ang kahirapan tuloy-tuloy. Sabi ni si Buana Gaydako, ang mga bangag buaya nga, nagpalakpakan sila. Bakit? Makakatulong ba sa amin yon? Oo nga, sa inyo makakatulong yan. Ang mga krimen daw ay ma-stop. Krimen ma-stop? So lahat ng krimen, simula pa nung na-discover ang Pilipinas dahil sa pogo? Alarki. Hello, Tita Manel. Salamat. Hi, Marian Julian. Talagang nawindang ako, kabibig. Well, buti, maganda naman na pinapalakpakan si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa pogo na ibaban niya. Pero yung gusto ng mga mahihirap na tao gaya natin na marinig niya na bukas bababa ang presyo ng bigas, commercial man or NFA, yun ang hinihintay namin. Bukas, yung jeepney phase out, tutulungan natin. Hindi namin narinig yun. Diba? Hanggang kailan tayo mangangarap na merong isang presidente na talagang nagmamalasakit para sa ating lahat? Pugo? Wow! Big achievement? Wow! Grabe ha? So kailan? Bukas? Talaga ba? Ay nako. So tayo, tapos sabi niya mga OFW daw, may programa. Tapos yung OFW launch lang. OFW launch ang kanyang pinapahambog sa ating mga OFW. Wow! Yun lang? Sa pagsisikap namin para sa bansa, yun lang ang maibibigay for 2 years? Eh, pasensya na. Parang it's unfair. OFW launch lang? Dagdagan mo naman. Dagdagan mo ng benepisyo ang mga OFW. Maawa ka sa amin, dong. Oo, dong. Walang gana mano ng Sona, walang ka-taste-taste. Tama, jug ka. Maraming mga OFW ang naghihintay na kung ano ang pwedeng ibigay na benepisyo ng Pangulo natin. Pero OFW launch? Mga ilang oras kami upo doon. Hindi nga 2 hours, 1 hour lang. Kakain kami ng lugaw, iinom kami ng kape, at kung ano-anong aniknikan na pagkain doon, yun lang pala ang maibibigay nyo sa amin. Kaginhawaan, parang business class. Yun lang pala. Panandalian lang. Hindi naman lahat ng airport, hindi naman lahat ng international airport sa Pilipinas merong OFW launch. Meron ba sa Cebu? Meron ba sa Davao? Diba?
Kung talagang gusto niya na para sa mga OFW, dapat sana konkretong plano, magandang benepisyo para sa OFW. Remember, maybe pangarap lang ni Bongbong Marcos na sana na ang lahat ng OFW ang makakauwi sa Pilipinas. Kailan yan? OFW lang siya, CPRRD lang naglatag niyan. Oh. Correct ka, Bibig, from Maria. Wala ng Pogo kasi pinalitan ng pangalan IGL or Internet Gaming License. Rebranding naganap by SASPOS. Meron ako ipapakitang video sa inyo, mga kabibig, ha? I don't know kung tama ba itong Albay 2nd District Representative Joy Salceda react to the announcement of President Ferdinand Marcos Jr. on the Pogo ban in the country effective today, July 2024. It will affect his own presidential social fund. Talaga? Presidential social fund? Meron palang presidential social fund? It will affect all other community building activities of PAGCOR. To me, sabi ni Salceda, my position is at least you can segregate the IGLs or Internet Gaming Licensee from Pogo because Pogo is an IGL. Wala. So it means hindi alam ni Pangulong Bongbong Marcos kung anong IGL. So kung lahat ng Pogo, so kasama ang IGL. So makakaapekta ito sa Presidential Social Fund. Diba, mga kabibig? So manood tayo ha sa statement ni Salceda. Para para alam din natin, ito ha. Ipapanood ko sa inyo ang sentiment. Given all the policy, I think yes. Again, Salceda ha. Ito ha. Go. Allow IGL? No. I said, well, of course, IGL are legitimate. So I just hope that they will find a way, a technical way of differentiating the legitimate IGLs. Hindi na nga nila nagawa na ma-differentiate yung illegal at legal Pogo. So they cannot, hindi nga nila magawa na i-differentiate ang legal at illegal na Pogo. So it means yung pati legal na Pogo, ban na rin sa Pilipinas? Diba? Hindi kasi, sabi ng Pangulong mo, Pogo, ban. So, legal at illegal, ban lang. Wala talagang Pogo sa Pilipinas. Pa kayang legitimate IGL at saka the entire Pogo system. Alam ng IGL. No. Yung IGL includes Pigo. So IGL is bigger. Okay. The IGL is the bigger market wherein you don't have to be inside the casino, but you can play games. Parang online, online game. But how would you know that it is a foreigner or not? Sir, so were you surprised by the president? Well, given all the policy, I think yes. I think he had no. Walang. Una, I'm sure clarify na to kay Altengo. Kasi sobrang laki, 43 billion. Pangalawa, so 43 million ang mawawala. There was the virtually societal, universal misunderstanding of the entire issue. Do you think the president was spread the wrong? I don't know, but it's all over the newspapers. It's all over your media. Okay. The only there is, it will affect his own presidential social fund. It will affect his own presidential social fund. Kung Pogo ban, it will affect his own presidential social fund. Perfect. All the other community building activities of PAGCOR. So yun. Pero ako, to me, my position is if at least you can segregate the IGLs from the Pogo.
because Pogo is an IGL. Oh, Pogo is an IGL. Ang gusto ni Salceda, at least, we can segregate Pogo from IGL. Nako. Well, lahat. Kasi lahat, pati IGL, lagas. 'Di ba? Pati IGL, lagas. Pati Pogo, lagas. Lahat. Pati yung mga online gaming sa cellphone, lahat mawala iyan. Kasi Pogo is IGL. IGL is Pogo. 'Di ba? What is IGL? Sabi ng ating isang netizen. Yung mga ano yan, ang IGL, sabi dito, Internet Gaming Licensee. So yung mga, nakikita nyo yung mga ibang vlogger na promote ng mga internet games o internet games, yun po, I think yung mga, hindi siya nasa isang casino, nasa isang place, kundi through internet. Kasi sabi ni Salceda, because Pogo is an IGL. IGL means Internet Gaming Licensee. So kung yung IGL na nilalaro mo using phone, it's somewhat also Pogo. Yung mga ganon. So, posibleng lahat yan mawawala. So, sabi ni Salceda, it will affect Bongbong Marcos Presidential Social Fund. It will affect all other community building activities of PAGCOR. So, mapipilayan ang PAGCOR. Di ba mga kabibig? Mapipilayan ang PAGCOR. Di ba? Nagsalita naman si BBM na hindi niya intindihan. I don't know, baka naintindihan ni BBM. Baka lahat talaga ban. At least, kung maban lahat, ay hindi na mabuang-buang ang mga tao sa paglaro-laro nila sa cellphone ba, at least naman merong magandang epekto din. Pero maapektuhan talaga ang social fund ni Pangulong Bongbong Marcos. At yung mga inesponsoran ng PAGCOR na mga activities, maapektuhan talaga yun kasi wala na silang earnings, di ba? Yung mga community building activities of PAGCOR, maapektuhan talaga yan. Di ba? Wala na silang earnings. Kung sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, ban ang Pogo. So walang earnings sa Pogo na. Di ba? So, ang earnings ng PAGCOR is based only on loto-loto. Di ba? Yung mga maliliit na mga loto-loto, doon na lang sila kukuha na kalang earnings. And take note, PAGCOR contribute to community building activities. So, mapipilayan ang PAGCOR. That's my point of view, ha. That's my, tawag dito, sa pagkaintindi ko. Well, all of us have different interpretation regarding on this issue. Wala na kasing ma-report kaya ang Pogo na iba na niya. Pero maya sisihin yan kasi nabigla lang. Ay, ewan ko sa kanya. Parang idol, yung malakas na palakpakan yung sa Pogo, tuwang-tuwa yung mga tong. Oo nga, tuwang-tuwa sila, no? Akala ko nagpalakpakan sila kasi ipababa ni BBM ang presyo ng bigas. Oo, kung sana, no? Kung sana talaga, yun ang sinabi ni BBM, bukas. Magsasign ako ng batas na lahat ng bigas, ng presyo ng bigas ay bababa. Nako, lahat ng Pilipino ay magsitayuan at magpalakpakan. 'Di ba? Pero Pogo, aware ba ang mga tao dito? Yung iba aware kasi Alice Goo, yun lang ang kailang pagkaintindi. Pero the story behind Pogo, are they aware enough? That's the thing. Because people don't care about that issue. Well, actually, yung mga taong nakasubaybay sa istorya ni Pogo, aware sila. Pero konti lang. Tayong mahihirap. Ano bang awareness natin? Yung sobrang mahal ng bilihin, doon tayo nahihirapan. Wala tayong pakialam sa Pogo-Pogo niyan eh. Bakit makakain ba namin yan? Oo, kung mawawala ang Pogo, bababa ba ang presyo ng bigas? Diba hindi? Pasensya na ha, ito yung munting tinig at yung aking saloobin sa pagpalakpak nila sa Pogo. Pasensya na, ako lay isang Pilipinong mahirap din na nung
nakita ko lang yon, parang nakaka-offend. Kasi yung mga kongresista, pinapalakpakan nila ang Pogo. Pero they are not trying to help us to find ways on how to lessen or ipababa kahit konti lang ang presyo ng bigas at mga bilihin. 'Di ba? Pasensya na. This is my own point of view. 'Di ba? Buti pa sila nagpalakpakan sa Pogo. Mga kabibi. Nako. Sa mga brick at mortar na kasino ang hawak ng PAGCOR, hindi Lotto. Hindi pala. PCSO pala yung Lotto. Pasensya na. Pasensya na, PCSO at Lotto. PCSO pala ang Lotto. PAGCOR, yung mga kasino-kasino. Pasensya na. Tingnan mo, hindi ko nga alam. Kasi, pobre ako. Hindi pa nga ako nakapasok ng kasino. Diba? Ang tayong alam ko lang yan, yung mga loto-loto. Kasi tayo mga Pilipino, mahilig sa sana swertihin ako para hindi na ako maghihirap. Kasi sobra ng mahal. Tingnan nyo naman, hindi ko nga alam how to differentiate PAGCOR and PCSO. Kasi ang focus ko bilang isang mahirap na Pilipino, yung mahal na presyo ng bilihin. Wala akong pakialam dyan sa mga PAGCOR, PCSO na dyan. Wala akong pakialam dyan. Ang pakialam ko, bababa ang presyo ng presyo ng bilihin. Sabi niya ibaban ang Pogo pero hindi rin niya susunod kasi laso na niya bilang na aros ng mga smugglers, awa ng Diyos, walang nahuli, kaibigan na nila. 'Di ba? Instant bansa Pogo para walang investigation that may lead to their connections, 'di ba? Ito na ha, stop na to sa Pogo kasi tayo, I don't know kung it will give advantage to us.